Alright mga kapatid at mga kaibigan natin dyan, ganito kadami ang sumusuporta kay BP Sara. O sige, ibahin natin ng konti. Ganito kadami ang sumusuporta kay PBBM na huwag ipa-impeach si BP Sara sa sarili niyang opinyon. Dahil sinabi niya yun yung pinanghawakan ngayon ng mga iglesia ni Kristo nating mahal. Ay, grabing pagmamahal to. At hindi lang pala dito yan, meron din sa Davao at sa iba't ibang mga probinsya din na iglesia ni Kristo. Imagine mong lahat yung mga yan ay nasa harap po ng Malacanang. Ayan. Ipi-play ko pa ba o finish na? Palakpakan po muna natin ang mga mahal nating mga iglesia ni Kristo. Ganito pala sila kapag dinudumihan si BP Sara. Ito, galing to sa Net25 mga kapatid. Kahit hindi ko na i-play eh. Nakikita nyo naman na eh. At hindi na halata pag pinlay ko. Pe-play ko ha, tignan nyo. Oh. Ayan, may mga gumagalaw doon sa gilid. Hindi po yan Photoshop. Hindi rin yan na inedit sa kung ano-anong mga AI. Hindi po yan AI, tunay po yan. No? Isa lang ito sa ebidensya para sa sarili kong opinion na peke yung ipinakita nilang 40-something% na gusto daw ng mga tao, ng mga mamamayang Pilipino na ipa-impeach si BP Sara. Mongoloid pala kayo eh. Mga kapatid, may nabasa din ako dito. Yan, ito, may nag-comment eh. Shoutout sa iyo ha. Nagkakaisa para takpan ang kabulastugan. Mongoloid ka talaga eh, no? Nasaan yung sinasabi mong kabulastugan na ginagawa ni BP Sara? Wala namang kabulastugan eh. Pinalalabas lang siyang masama. Yung iba akala nga masama na si BP Sara eh. Diba? Naalala ko, nakita ko nito lang oh. Alam mo naman, tagal na eh. Kanina lang naman yun. Nagtanong, sa palagay mo, dapat bang i-impeach si BP Sara? Sabi nung na-interview doon sa SMNI, eh dapat niyang panagutan na may kasalanan siya dyan sa impeachment. Impeachment pala. Okay, sorry. Eh, taga Davao na tayo eh. Ayun nga. Ngayon, hula ko lang yung mga yon, yung mga sinasabi nilang dapat panagutan ni BP Sara, yung impeachment na yan o yung pag-aakusa kay BP Sara, dapat niyang panagutan. Yun yung mga taong nanunood lamang sa mga bias media. Base sa aking opinion, kapag doon ka talaga nanunood, aakalain mong wala nang nagmamahal sa BP Sara. Eh yung mga vlogger nga ng mga kabila, kung ano-ano mga pinagsasabi nila dito sa mga mangyayari pa lang eh. Wala pa to ha, ito hindi pa dumarating tong mga to. May mga sinasabi silang mga kengkoy. Wala na silang ma-vlog eh. Ipakita nyo na lamang po yung mga magagandang nagawa ng hinihimod ninyo, ng pinakikinabangan ninyo. Alam nyo ba kung bakit nandiyan yung mga yan? Ha? Hindi nyo pala alam eh. Mahal nila si BP Sara. Ayaw nilang pababain si BP Sara. Huwag nyong ipagdikdikan na si PBBM ang sinusuportahan nila. Oo, yun na nga yun. Pero ang nakalakip na palaman doon sa loob ng susuportahan nila ay huwag i-impeach si BP Sara. At yun yung masakit na katotohanan. Wala eh. Ang daming nagmamahal. Alam nyo, hindi lang dito. Marami pa nga sa ibang probinsya na mga iglesia, active po lahat sila. Sabihin na natin, may mga nagsasabi rin kasi hindi naman daw lahat ng iglesia sumusuporta eh. Okay, sabihin na natin ganon. Oo, nobody's perfect. Pero tignan nyo kung gaano karami ang nahakot nila para lang po manawagan na wag na suportahan po yung sinabi. Wag na natin ganon. Suporta. Ang totoo, pagmamahal po ito kay BP Sara, di ba? Tunay po yung pagmamahal. Hindi ho kasi nila nakikita eh. Pinapasama po nila yung imahe ni BP Sara. Habang pinapapasama nila yung imahe ni BP Sara, eh yun nga yung mga itsura nila, stress na. Wasak na eh. Papayag ba kayo na ang mga mamumuno sa atin balang araw, itong mga gahaman, wala akong pinapangalanan,
Gusto nyo bang maupo yung mga hindi marurunong na palakarin? Mga hindi marurunong mamuno sa ating bansa. Sabi ko nga sa inyo okay lang tayong mag-ayu-ayuda kung talagang may mga sakuna, mga kalamidad, etc. Pwede po yon mga kapatid, pero wag nyong tuturuan po ang mga kababayan natin na lagi na lang po silang may matatanggap. Sabi pa nga ng gano'n, nung in-interview, sabi ng gano'n, bahala sila dyan, wala naman tayong mapapala dyan, buhay nila yan eh. Sabi, gusto mo bang ipa-impeach si VP Sara? Sabi ng gano'n, sabi niya, bahala sila dyan. Sila naman yan, makikinabang dyan eh. Kanya-kanyang buhay yan eh. Bakit pagka sila bang nanalo, ang tawag doon, wala naman tayo mapapala eh. Sabi niya ng ganun. May sarili tayong buhay. Oo, tama yung sinabi niya. Yan ang mga sinasabi ng mga taong wala naman talagang pakialam sa politika o hindi sila nakikibalita sa mga politika. Di ba? Ang alam lang nila, oy, may rally. Sige, pasok na akong trabaho. Oy, kurakot daw si VP Sara. Sige, pasok na akong trabaho. Oy, matutulog na ako. Ano bang balita? Si VP Sara? Ay, sama-sama naman yan. Ganyan yung mga balita sa mainstream. Sige, tulog na ako. O ngayon, ang pagkakaalam mo, si VP Sara, talagang masama. Diba? Kasi yun ang nakikita ninyo sa mga bias media. Diba? Masama si VP Sara. Masama. Teka lang, kape ako. Iglesia ni Cristo plus KOJC kay Pastor Kibuloy. Tignan nyo yung ginawa nyo kay Pastor Kibuloy. Grabe kayo. Yung mga tao nila. Correct me if I'm wrong doon po sa leader noon na pumasok doon sa KOJC para halughugin ang KOJC. Parang may nakita akong picture na sino ba yon? Yung general. Parang may sakit ata siya ngayon, no? Ewan ko lang kung totoo pero sana gumaling siya. Para sa ikabubuti naman, sana hipuin siya ng Panginoon. Ayun, hinipo nga talaga siya, no? Balik muna tayo dito mga kapatid. Ako'y natutuwa, nagagalak dahil kaya pala ng mga kababayang nating Iglesia ni Cristo na magkaroon ng ganito kalaking powerful. Alam nyo, isang banta rin ito na kapag ka ang gobyerno pinagluloko na tayo, pwedeng itong ganitong karaming tao, pwedeng pumunta diretso na sa Malacanang. Yung napanood natin, yung martyr ba yun? O murderer or something like that. Tsaka yung isa pang kapag ka ito pumasok doon sa, hindi to kasya sa Malacanang lahat. Marami pa, meron pa sa gilid meron pa doon banda ang dami. Diyan, banda sa gilid, kaliwa kanan, ang daming tao niyan. Ikaw, simpleng tao ka lamang na nabubuhay, bakit ka magbibigay ng oras para sabihin ng isang pastor na manawagan tayo? Isa kang Pilipino na dapat nga hindi mo na pakialaman yung bahala sila dyan. Pero pumunta sila dyan, bawat isa dyan sa kanila, gusto nilang manatili si VP Sara. Diba? Ito pa lang yan. Isipin nyo, sige, ituloy nyo yung impeachment. Ituloy nyo. Para magkasubukan kayo dyan. No? Baka lahat ng ito pumasok sa Malacanang. Kapag nakarating kayo hanggang dito mga kapatid, palike naman po. Tingnan pa natin, meron pa ata sa Davao, Ayan ito meron nga. Sa One Balita, mga kapatid, subscribe nyo rin yan, Sa bagay, marami naman nakakilala niyan, Ito, live, Davao City. So, ibig sabihin, madami ding sumusuporta. Mukhang nationwide na to. Para sa isinagawang National Rally for Peace. Kita nyo naman yan, mga kapatid. Sige nga, sabihin ninyo. Alam nyo, kati sa utak. Doon sa mga kuya natin, na mga hindi pa bayad, at talagang nananatili lang sa mga subscriber nila dahil nahihiya sila na magpalit, pero ramdam na nila na gusto na nilang magpalit. Mga kapatid, magpakatotoo kayo, baka ito na yung pagkakataon na pwede nyo nang baguhin ang kaisipan ng inyong mga subscriber. Totoo naman, wala namang ginagawa si VP Sarang masama Ang ganda-ganda. Davao City, putik niyan. Kasama pa rin lagi sa top. Ewan ko kung top 2, 3, baka nga 1 pa Hindi natin sigurado, pero hindi nawawala sa top. Ay, nako.
Mga kababayan, hindi nagsisinungaling ang katotohanan kaysa doon sa mga survey lamang. Kasi yung pagsisurvey nila yon base sa aking opinion, pagmamanipula ng kaisipan ng mga tao yun na parang, uy, ang dami na pala, sasali na ako doon sa 40-something% na naniniwala na si VP Sara i-impeach. Gusto ko na rin. Gusto nilang manipulahin ang mga tao, kaso nga lang matatalino na yung mga kababayan nating Pilipino. Di ba? Tingnan natin, oh. Oh, ang dami niyan. Oh. Nasaan na yung mga kuya ko, yung mga nagbablog din dati. Alam nyo, tayo rin naman makikinabang dito eh. Pag napaunlad natin yung bansa natin eh, sa pamamagitan ng mga Duterte. Buksan nyo ang inyong puso't isipan, wala pong ginagawang masama ang mga Duterte. Nalalason lamang po kayo. Madali lang, libre lang po, buksan nyo yung puso ninyo. Buksan nyo lang. Mahirap kasing baliin yung paniniwala ninyo kasi yung ego nyo eh. Di ba? Nasasaktan kayo. Tapos ganito pa ako mang-asar. Di ba? Wasak talaga. Tapos yung mga ibang vlogger ito, binabalita mo mga puro negative yung pinapakita nila sa mga taga-INC. Ibalita nyo ngayon yung mga proyektong nagagawa ni PBBM at ibablog namin yon para naman may makita kami. Ganun lang. Pagmamahal lang sa ating bayan, kung wala kang pakialam, yung nga sa sinabi ko kanina na wala ako. Sabi niya, kahit sino naman manalo dun, hindi naman tayo makikinabang. Sabi niya ng ganon. Yung tinanong, alam nyo mga kapatid, kapag ka naupo ang mga kurakot, etong Pilipinas lulubog. Magugulat ka na lang, sabi mo hindi nakikinabang, di ba? Sabi nung nung sa may SMNI na in-interview, na kahit naman daw sino ang manalo doon, hindi naman daw siya makikinabang. Kapag nanalo ang masasama, kapag nanalo ang mga kurakot, wala tayong pangalang binabanggit dyan ha. Kapag nanalo sila, mamahal yung bigas, baka magulat ka, yung presyo ng kamatis, maging 60 na. Per kilo? Ay hindi, mataas nga eh. Di ba 300? Umabot pa ng 400. Parang 20 isa na nga eh, di ba? O tapos yung bigas natin, maging pinaka-normal, 100 pesos. Ito yung opinion lang natin, nag-sample lang, baka sakali. Baka maabot, yung mga vlogger na naniniwala sa kabila, may mga anak silang aabutan na ang presyo ng bigas natin ay 100 pesos na. Kapag magpatuloy na mamumuno yung gusto nila kasi nga bayad sila. Ito yung example lamang. Gusto nyo ba yung ganon? Nasarapan kayo dahil naaambunan kayo. Sumisip-sip kayo sa mga daliri at kuko ng mga hayop-hayop na yon. Di ba? Sa inyo okay, sa mga anak ninyo, yung mga susunod na henerasyon ng pamilya nyo. Pagbilan nga ng bigas, kalahati lang, kalahating kilo. Magkano kalahating kilo nyo? 150 pesos po. Oh. Eh di ang mahal na. Di ba? Nama na yan dahil binayaran ka. Pero mabuti na lamang po, sinabi ni VP Sara, parang kinukonsider niya na baka nga, yun na nga, tatakbo siya bilang presidente sa 2028. Piniplease siya ng mga tao dun sa Japan. Please, sige na, please, tumakbo ka na. Parang si Tatay Digong din, sige na, takbo ka na. Kasi pag naupo nga yung mga walang kwentang nila lang, ilulubog ang bansa natin. Biruin mo. Hindi, wag na tayo pumunta sa ayuda. Dito na lang tayo sa rally. Kaya para sa akin, mga kapatid, kapag ka nararamdaman mo ng may pagkakamali, nauubos din ng pera. Kaginhawaan mo yan sa buhay mo dahil nasumisip-sip. May nasisip-sip ka eh, ha? Yung mga katas-katas na bibigyan ka. Pero tignan mo na lang ang pwedeng mangyari sa Pilipinas kapag ka mga BO yung mga mamumuno. Yun lamang mga kapatid. Huwag niyo pong kakalimutan mag-like sa ating video. Suportahan po natin si VP Sara kasi yun po ang tunay. O uulitin ko sa lahat ng may ayaw sa mga Duterte, maaaring hindi nila alam yung katotohanan at kulang sila sa mga pagbabalita dahil nanonood sila sa mga bias media. Eh yung iba talagang mangmang lang, no? Break it down, yo!